In loving kindness Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was stirred. But when I took him at his word, forgiven he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. His brow was pierced with many a thorn, his hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I know 'tis well. Yet how or why I cannot tell, he should have lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. I've reached the land of corn and wine, and all its rich and freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my and my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's glory land. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my and my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on
stand, I look away across the sea where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my home forevermore. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me, close to thy breast. Shelter me safe in the haven of rest. Shelter me safe in the haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart, grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to me thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, all and its pride, give me but Jesus, my Lord, crucified. Give me but Jesus, my Lord, crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Magandang gabi mga kapatid. Akala ko po hindi tayo matutuloy po sa gabing ito dahil sinundo po namin yung anak namin sa Green City po, ano po, dahil walang sasakyan. Pero
traffic po dahil sa napakarami dito po sa likod ng bahay namin ay isang Memorial Park. So, traffic po. Pero nakaraos po tayo. Nakabot tayo para makapagsimula po tayo ng ating live sa gabing ito. Sakto po sa ating paksa ang pangyayari po sa araw na ito at sa mga nakarang araw na ginaganap ng mga tao. Tingnan po natin at pag-aralan kung ito nga po ay naituturo ng banal na kasulatan. Alaman pong bagay na personal nito, ito yung pag-aaral lang para sa ating kabatiran or our information para malaman natin kung ano yung totoo, what is the truth regarding this topic from the Bible. So sa ating mga kakabsat na imbang gabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating pong mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan magsuon, sa ating mga kabugtuan kang Kristo, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo, at sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa inyong kabos, sa mga taga-Pangasinan, masanto sa labi, at si kayo namin, at galing po sa lugar namin, may pabengi, kaya ko nga. The topic for tonight, ng ating paksa sa gabing ito ay may pamagat po na ganito. Is there a vicarious salvation in the Bible? Sa Tagalog, mahirap isalin yan. Walang direct translation po yan. Pwede natin sabihin, meron ba tayong pwedeng gawin para maligtas yung mga tao patay na? Yun po ang yun ang actually pinupunterian ng paksang ito. Vicarious salvation. In other words, may nagagawa yung mga tao, ibang taong in behalf of you. In other words, gumagawa sila ng mga bagay para maligtas ka. Iba naman yung inaaralan natin yung tao. Pag inaaralan po natin yung tao, in-inform lang natin siya kung anong dapat niyang gawin. Pero siya pa rin nasusunod. Pero sa vicarious salvation, ginagawa mo isang bagay para maligtas mo yung taong yun. So, dito po sa definition po ng vicarious salvation, is the idea that salvation is achieved by one person on behalf of another. In other words, maliligtas ang isang tao dahil sa ginagawa ng ibang tao para sa kanya. Hindi siya mismo yung gawa para maligtas siya. May gumagawa para sa kanya, para siya maligtas. So in other words, it can refer to the practice of living people, o buhay na tao, performing religious ordinances like baptism for the deceased. Isang halimbawa po na nakikita natin ginagawa ay nagpapabautismo ang isang buhay para sa patay. Ibig sabihin, magpapabautismo ka para maligtas mo yung patay. Yan ang baptism for the dead or proxy baptism, tinatawag ko misa. O yung practice of praying in behalf of the dead. Ipinapanalangin natin yung patay para maligtas pa rin siya. O kuminsan, ino-offer ng ano mga bagay in behalf doon sa patay. Yan ang tinatawag nating vicarious salvation. May pagka when we preach about this topic, there are main two beliefs. Meron dalawang pangunahing paniniwala. Number one, the doctrine of indulgence and prayers for the dead. So bakit pinapanalangin yung patay? Para sila maligtas. Ibig sabihin, yung concept na nung buhay po yung taong ito, hindi niya nagawa yung karampatan o kaya nagkasala siya ng isang pagkakasala na hindi mapaparusahan ng sukdulan. Pero meron pa rin siyang pag-aasa kanya. Dito po sa quotation po natin, i-quote po natin ito po. Sabi rito, open quotation, let us help and commemorate them. Yun, tumutukoy sa patay.
If Job's sons were purified by their father's sacrifice, why would we doubt that our offerings for the dead bring them some consolation? Let us not hesitate to help those who have died and to offer our prayers for them. At ito po yung galing po sa isang aklat. Ano po? So ito pong paniniwalang ito, pag namatay yung tao, depende kung saan siya pupunta. Pagka siya gumawa ng karmadumal ng kasalanan, diretso sa impyerno yun. Ayon sa aral na ito, ano po? Pag hindi naman siya masyadong karmadumal, siya pupunta sa purgatory kanya. Ito po sa quotation pa rin natin. If the soul is in purgatory, yung salitang purgatory, galing po sa salitang Latin na purgare, to clean, to purify. Yan purga. Galing yung salitang purga natin, purga. Yung lalo po nung tayo maliliit, na may bulati ka, pupurgahin ka. Your worms will be purged. Lilinisin ang iyong bituka sa mga bulati. Kaya ito yung magkapareho purgatory, purgare, to clean. Yeah. If the soul is in purgatory, it will benefit from such offerings which serve to atone in full or in part for the balance of the soul's debt to justice caused by his sins, and thus expedite the soul's purification and transition to heaven. If the soul has already been eternally damned, kung yung daw pong kaluluwa ay talagang nagkaroon ng walang hanggang kaparusaan, offerings will not help the soul. So in other words, pag meron kang kamag-anak na talagang gumawa ng karamaldungan ng pagkakasala, at namatay siya at nakarating sa impyerno, wala ka na rin magagawa doon. Pero, yung gagawin mo will benefit others. Kanya. Tuloy natin, may be applied to souls that can benefit. So, hindi lang paling kamag-anak. Kahit sino. On the other hand, we cannot presume to know the limits of God's mercy towards souls whom we may presume to have eternally separated themselves from God. We should therefore make it our regular practice to offer prayers and sacrifices for the souls of the deceased in the hope that they may benefit directly, with the certainty that some souls will benefit. Ito po ay yung unang binasa natin galing po sa Catechism of the Catholic Church number 1032. So mayroon palang katuruan, at alam ko yan dahil dati po akong Katoliko. Pwede mo siyang ipanalangin kung siya nasa purgatory, pwede siyang makarating sa langit. Dahil doon sa ginagawa mo para sa kanya, ito'y namatay na. So ito po yung unang halimbawa ng vicarious o vicarious salvation. Merong ginagawa in behalf of the dead. Meron lang po isang malaking sanginang pananampalataya. They baptize for the dead. In fact, meron po silang kumpletong records ng lahat ng mga genealogists ng lahat ng mga tao. Kung gusto mong malaman kung saan ka nanggaling, anong lahi ka nanggaling, pumunta ka sa kanila. Hindi ko alam kung may bayad o libre. Matetrace nila yung pinanggalingan mong lahi. Ang purpose nila, kaya ginagawa nila yon is because of proxy baptism. Quote po natin. Ito po'y galing sa www.churchofjesuschrist.org/forward/is-proxy-baptism ? lang=eng. Kanya. Ito po yung website. Ang title po ng article about proxy baptism and confirmation. Pag sinabi natin proxy, ikaw yung kapalit. Kung halimbawa, sa isang kasal, ikaw yung ninong, at di ka makakarating, somebody else will proxy for you. Siya tatayo para sa iyo. Kanya. Now, i-quote po natin, faithful members of the church may obtain a temple recommend to perform baptisms and confirmations beginning January of the year they turn 12. To receive a temple recommend, schedule a temple recommend interview with your bishop or branch president. You may then go to the temple to be baptized and confirmed for those who have passed away.
So ito po ay isang practice na kung saan ikaw ay pupunta sa temple nila, tapos ikaw ay magpapabautismo para doon sa mga namatay na. Kaya nga proxy baptism. Right? Just like your own baptism, you will have a private dressing area where you will change into white clothing to do baptisms for those who have died. After the baptisms, you will return to your dressing area and change into dry clothing. You will then go to a separate confirmation room in the baptistry. Priesthood elders will lay their hands on your head and bestow the gift of the Holy Ghost for those who have died. Once these ordinances are done, they can decide if they wish to accept them. Proxy baptisms and confirmations are performed only in the temple. So, yung namatay, pwede niyang itanggihan kung tatanggapin niya yung baptism na yun para sa kaligtasan niya. Pero the point is, dito sa practice po ng Mormons, kahit namatay ka na, pwede kang maligtas dahil yung kamag-anak mo ay magpapabautism para sa iyo, kahit patay ka na. So ito ang mga limbawang tinatawag na vicarious salvation. Hindi ikaw ang mismong gagawa para maligtas ka. May mga taong gagawa para sa iyo para maligtas ka. Kaya vicarious. Ganyan. Kung sinabi natin vicar of Christ, ikaw ay yun ang kapalit ni Kristo. So pag sinabi vicarious salvation, yun ang kapalit mo para maligtas ka. Meron siyang gagawin ng mga bagay para ikaw ay maligtas. Ang katanungan, question, is there vicarious salvation in the scriptures? Meron, pero yun lamang kamatayan ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo ay para maligtas tayo, although it is conditional. Hindi automatic yun. So, Christ died for us. Christ died for all men that they may be saved, although conditional po yan. So, yun ang tunay na vicarious salvation. Si Kristo namatay para sa atin, para tayo po ay maliligtas. Dahil malalaman natin, meron siyang kapangyarihan na magligtas sa atin. Yan naman tao, wala naman tayong kapangyarihan, ligtas yung iba. Wala tayong kapagkatulad ng ating Panginoon. Pero, Christ died for all men, but salvation is individual. Meaning, it is the individual himself, yung tao mismo, who will obey the gospel in order to be saved. Yung tao mismo ang susunod sa Ebanghelyo para maligtas siya. Hindi yung susunod yung iba para sa'yo. Ikaw mismo yung susunod para ikaw ay maligtas. Tingnan natin ang mga halimbawa sa Mark 16, verse 15 to verse 16. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So, sino yung maliligtas rito? Yung mismong sumampalataya at mismo nagpabautismo ang maliligtas. Ikaw mismo. Yung tao mismong gusto maligtas, siyang sasampalataya at siya magpapabautismo para sa maligtas. Di ba yung makikita natin dito? Meron pa, dito sa Acts chapter 2, verse 38 hanggang verse 40. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. So pag sabi ni Pedro, magsisi kayo. Yung mga tao mismo yun ang magsisisi at magpabautismo para mapatawad ang kailang mga pagkakasala. Hindi yung iba yung magsisi at magpabautismo para sa iyo. Ikaw mismo nga niya. Tuloy po natin. Sa verse 40. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Yung 3,000 mismo ang nagsisiyat na pabautismo para sila mismo ay maligtas. O sa verse 40. And with many other words he testified and exhorted them, saying, save yourselves. Ito po ibang salin po. Save yourself from this crooked generation. Then they then that receive his word
were baptized, and there were added unto them in that day about 3,000 souls. Ito po yung American Standard Version. Save yourselves, kanya. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagliligtas, totoo yun. Pero pag ginawa natin, yung kondisyon na binibigyan ng Diyos, nililigtas mo sarili mo. Save yourselves, ganyan. So, sa Romans chapter 1 verse 16, ang ebanghelyo ay magliligtas lamang doon sa mga sumasampalataya. Ikaw mismo ang sasampalataya. Hindi pwede ang iba sumampalataya para sa iyo. Dito sa Romans 1:16, sabi rito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. To everyone who believes," kanya. So, ibig sabihin, ikaw mismo sasampalataya para ka maligtas. Dito sa Hebrews 5:8, wala pong salitang pananampalataya dito. Though he was a son, referring to Jesus Christ, yet he learned obedience by the things which he suffered, and having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. So, sino yung maniligtas? Sumunod sa kanya. Yung mismong tao sumunod. Hindi pwedeng sumunod ng ibang tao para sa iyo. Ikaw mismong susunod. Yung halimbawa po ni Apostle Paul, ganun din. Sa Acts chapter 2, sa Acts 22 verse 16, sabi ni Ananias, "And now, why are you waiting? Or why are you hesitating? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord." Sabi niya, arise and be baptized and wash away your sins. So, siya mismo ang magpapabautismo para mahugasan ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, si Pablo mismo ang nagpabautismo. Hindi si Ananias ang nagpabautismo para kay Pablo. Si Pablo mismo nagpabautismo. Dito sa Philippians chapter 2 verse 12. Ito po sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Work out your own salvation. Gawin nyo ang inyong sariling kaligtasan. So, dito talatang ito maliwanag. Walang pwedeng gawa para sa atin. Ikaw mismo ang gagawa. Gawin mo. Kanya. Work out your own salvation. Sabi niya Apostle Paul. Tayo po yung maliligtas sa pamagitan ng ating sariling katapatan at gawa. We are saved with our own faithfulness and efforts. So 1 Corinthians 15 verse 1, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain." So, ibig sabihin, itong mga kapatid nito, inaral lang ibanghelyo sa kanya, siya sumampalataya, siya niligtas. Patuloy sila sa ganung kalagayan kung sila mananatiling tapat. Ganyan. At tulundag tayo sa verse 58, dahil ang context po, there is a resurrection. Because there is a resurrection, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, mayroon pong kondisyon Be steadfast, immovable. Tayo matatag, hindi makinos, kanya. At palagi sumasagana sa gawain ng Panginoon. Dahil nalalaman nito, hindi walang kabulan sa Panginoon. Kanya. So, ikaw mismo. Sa 1 Corinthians chapter 9, si Apostle Paul. Yung mga naniniwala sa man saved, always saved, sila po ay tatalsik sa talatang ito. There is no one saved, always saved.
Dahil si Apostle Paul, pwede rin siyang mawala. Basahin natin. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Yung pong Olympics, itong tinutukoy ni Pablo, yung Greek Olympics, ang pinagwawagayan lang nila yung dahon lang ng laurel. Pero sa atin, ito'y corona na hindi nasisira kanya. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. Kanya. Yung suntok na hindi tumatama. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself shall become disqualified. So, anong ginagawa ni Pablo? Dinidisiplina niya ang katawan niya. Bring it into subjection kanya. Para siya manatiling tapat sa Diyos. So, ito mga talatang ito maniwalag na ang kaligtasan ay personal. Yung mismo gustong maligtas ang dapat gawa ng mga kondisyon na binibigay ng Diyos para ikaw ay maligtas. Hindi pwedeng ibang gagawa, no, para sa iyo. Sabi nga ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. So dito sa mga talatang ito, makikita natin, ito yung tumatalawa sa mga talatang ito, lumalaban doon sa idea ng vicarious o vicarious salvation. Na sinasabi na ang ibang tao ay pwedeng gawa ng mga bagay para ikaw ay maligtas. O ang mga ibang tao ay pwedeng gawa ng mga bagay na mabuti para maligtas silang iba. Na hindi napatay na. Yun ang makikita natin. Pero itong mga talatang binasa natin ay lumalaban sa kaisipan na yan. At itong mga talatang ito ay galing sa Diyos. Inspired by the Holy Spirit. So, ito yung mga talatang ito ay nagsasabi ng katotohanan. So, pangatlong punto natin, vicarious or vicarious salvation necessarily implies that the righteousness of an individual can be transferred to another. Lalo yung katwiran ng isang tao, yung ginagawang katwiran ng isang tao, pwede niya mailipat sa iba. Halimbawa, nananalangin ka para sa maligtas yung patay na. Pero dito po sa babasahin natin yung mga talata, hindi pwede yun. Dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20, maliwanag po rito, hindi na namamaning kasalanan, hindi na namamaning katwiran. Hindi mo maibigay ang kasalanan sa ibang tao. Hindi mo rin pwedeng maibigay ang sarili mong katwiran sa ibang tao. Yun ang makikita natin. Sabi niya, the soul who sins shall die or shall be separated. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. Yung kasalanan ng ang anak ay hindi magdadala ng kasalanan ng ama o vice versa. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. So yung katwiran mo sa iyo lang, at yung kasamaan mo sa iyo lang. So hindi mo maililipat ang iyong katwiran sa iba. Yun ang makikita natin sa talatang ito. Yung katwiran mo sa iyo lang yun. So kung ikay gawa ng katwiran at kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ikaw lang ang maliligtas. Hindi mo pwedeng iligtas yung asawa mo, anak mo, kapatid mo. Hindi mo pwedeng gawin nyo. Kailangan sila mismo gawa ng kanilang sariling kaligtasan. Doon po sa kaisipan ng mga Calvinist na pwedeng yung katwiran ng ating Panginoon po ay nailipat sa mga taong sasampalataya, mali rin po yun. Ito yung tinatawag lang imputation. Imputation of Christ's righteousness. Ay, hindi totoo yun. Kung ang Biblia pinag-uusapan. Ang totoo, the truth is that the righteousness of Christ was never transferred to anyone. But it is the effect of His righteousness
that made it possible for people to be saved. Dahil sa katwiran ng ating Panginoon, siya sumunod sa Ama, siya namatay sa krus, tumulong dugo niya, yan ang nailipat sa atin. Yung epekto ng kanyang katwiran. Hindi mismo yung katwiran niya. Yung katwiran niya, kay Kristo lang yun. Pero dahil siya matuwid at siya namatay sa krus, yung epekto ng kanyang kamatayan, yan ang nakakamtan natin. Kaya nagkakaroon tayo ng kaligtasan kung tayo susunod. Dito sa Hebrews chapter 9 verse 22, ito pa yung prinsipyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, ito'y case pa ng Diyos, hindi tayo. And according to the law, almost all things are purified with blood. And without shedding of blood, there's no remission. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Without shedding of blood, there is no remission. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang katauran. Pero ang dugo lamang ng Panginoon ang pwedeng maghuhugas ng mga kasalanan. It is only the blood of the Son of God that can wash away sins. Sa Matthew 26 verse 28, itong sabi ng Panginoon, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa pagpatawad ng kasalanan ng marami kanya. Bakit marami? Hindi lahat. Dahil hindi lahat susunod. Alam ng Panginoon nyo. So, yung dugo lamang niya. Kaya yan ang epekto na nakamtan natin. Na tumulong dugo niya na naghuhugas ng mga kasalanan. Kailan nangyayari ang pag tayo na bautismuhan? When we are baptized, that is the point when the blood of Christ washes our sins away. Ninugas ng dugo ng Panginoon ang kasalanan natin pag tayo na bautismuhan. Sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in newness of life." We were buried with him through baptism into death. Tayo na bautisman patungo sa kamatayan ng ating Panginoon. That's figurative. Tayo na bautismo patungo sa dugo ng Panginoon na tumulo nung siya'y namatay. Yan ang ibig sabihin ng Pablo. So sa mga nabautisman tayo, yung dugo ng Panginoon, hinugasan ng ating mga kasalanan. Kaya ang bautismo ay nagliligtas. Pero ikaw mismo ang papabautismo. Dito sa 1 Peter 3 verse 21, ito po sa New American Standard Bible, corresponding to that, ito po ay malinaw na salin. Kaysa sa New King James. "Baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh." Dahil yan ang ginagamit natin sa tubig, isang paggamit yan, pagliligo, paglilinis ng dumi ng katawan, but an appeal to God for a good conscience to the resurrection of Jesus Christ. So doon sa pagbabautismo, doon po nililinis ng dugo, nililinis ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating konsyensya. Good conscience means a clean conscience. Pag meron tayong kasalanan, we have a guilty conscience. Di ba? So when we do not obey the gospel, we will not be saved. So kung hindi ka sumunod, wala na magagawa ibang tao para sa iyo. Wala na magagawa ang Diyos para sa iyo. So itong mga talatang ito ay nagpapatunay that there is no such thing as vicarious or vicarious salvation. Wala tayong magagawa para sa iba. Kung ayaw nila maligtas, wala tayong magagawa. If they do not want to be saved, we cannot do anything. And even God can't do anything. God cannot save those who do not want to save themselves. Yun ang totoo. So, paano ay yung katuruan na yan? Kung ang Diyos mismo, hindi kanyang pwedeng iligtas. Kung ayaw maligtas. Ano saan galing katuruan ngayon na ang isang tao gagawa ng mabuti para maligtas ng iba? Wala. Because salvation is individual. Hindi pwede makialam ang iba para sa iyong sariling kaligtasan. Ikaw ang makikialam para sa iyong sariling kaligtasan. Ikaw ang gagawa para sa iyong sariling kaligtasan. Walang magagawa ang iba. Ito po ang dapat nating pag-isipan.
Tradition is tradition. Okay, that's okay. That's given. Meron tayong mga nakagawian. But sometimes, tradition violates the law of God. Marami pong pagkakataon sa Biblia na sinasabi yan. Mismo ng ating Panginoon na yung mga tradisyon ng mga Hudyo, they violate the law of God. Marami pagkakataon. Ano po? Marami tayong pwedeng basahin dyan. Na yung mga tradisyon nila, they violate the law of God. Yun ang makikita natin. Napakarami yan. Sa Matthew 15 yata, ano po? Basahin po natin. Sabi ng why do you violate? Sa Matthew 15 verse 3 to verse 7. He answered and said to them, why do you transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. But you say, whoever says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God. Then he did not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. There are traditions which are good traditions. They do not violate the law of God. But there are traditions which violate the law of God. Those are sinful traditions. Kung ang ating nakagawian ay lumalabag sa kalooban, kasalanan po yun. Hindi natin gagawin. Hindi natin pinasabi, matagal na namin ginagawa ito. Kung mali, kahit matagal mo lang ginagawa, you have to stop doing it. Kung ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Like today, we do not disrespect people who would like to practice what they believe. That's their freedom. Having said that, hindi naman pwedeng sabihin ng pabiya, tatahimik ka na lang. No, they're still wrong. If they violate the commandment of God, mali pa rin yun. Yung ginagawa nila ngayon, walang epekto yun sa namatay. When a man is dead, we cannot do anything for him. Wala na tayong magagawa para sa kanya. The opportunity to save himself is finished. The opportunity has ended. The opportunity to be saved is when we are alive. Pag buhay tayo. Yun ang oportunidad ng kaligtasan. But when you are dead, that's it. That's the end of your journey. Wala ka na magagawa. Kung anong ginawa mo ng buhay ka, yan ang magiging batayan ng Diyos sa iyong sariling kaligtasan. Kung namatay ka na, wala na. Wala ka na magagawa. Kaya pag buhay ka, that's the time, that's the opportunity for one to save himself by obeying the gospel of Christ. Di ba? Dito sa, the time of salvation is when one is still alive. When one dies, the opportunity to be saved is gone. Wala na. To, kaput, sabi niya Amerikano. No more chance. Basahin natin. Dito po sa John chapter 9 verse 4, I must work the works of him who sent me while it is day. Habang araw kanya. The night is coming when no one can work. Ito yung context ng panahon that there is no electricity. When night comes, people will just sleep. Wala na silang magagawa. They cannot work during the night unlike today, dahil mayroong kuryente, you can work even during the night. Actually, mayroong mga night shift. Kaya, di ba? But at that time, wala. So ito it is not a literal statement. It is a figurative statement na sinasabi ng Panginoon, kailangan ko lang gawin kanya yung magawa ng nagsugo sa akin habang ako'y buhay kanya. Sapagkat dumating ang kamatayan, wala na makakagawa kanya. So pag tayo namatay na, wala na tayong magagawa para sa ating sariling kaligtasan. Lalo nang walang magagawang iba para sa ating kaligtasan. Kung ikaw, wala ka na magagawa. Lalo ng iba, wala rin siyang magagawa. Dito po, Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed for men to die once,
but after this, the judgment. May mga kwento-kwento na namatay na tapos nabuhay. Hindi pa patay yun. Pag namatay ka, you're dead. When you're dead, you're dead. Hindi ka na pwedeng mabuhay muli. Until the resurrection, di ba? So, all men will die. Sabi nga po ni yung member ng Hapoican Society, lahat tayo mamamatay. Kanya. That's biblical. Galing sa Biblia. Pagkatapos mo namatay, the judgment. Alam nyo, pag ikaw ay kinasuhan sa isang korte, when you're accused in a court of law, and there is a warrant of arrest, you go to jail. The person himself knows whether he's guilty or not. So yung judgment ng judge comes from the evidence and witnesses. That is the formal declaration of guilt or innocence. So pag namatay tayo, alam natin ang ating ginawa. When we die, we know what we did. Alam mo kung gawa ng mabuti, gawa ng masama. The judgment day is just a formal declaration of the judge. Para sabihin niya, punta ka sa impyerno, punta ka sa langit, kanya. Pero pagka namatay ka, alam mo na saan pupunta. Dahil kilala mo sarili mo, alam mong ginagawa mo. Alam mong ginawa mo, di ba? So, pag namatay ka, that's it. Sa 2 Corinthians 6:2, maliwanag po ito. Sabi ni Apostle Paul, kung meron tayong mga kaibigan, if you have friends who are listening, who are not Christians, this is a good point to consider. Sabi ni Apostle Paul, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, for he says, in an acceptable time, I have heard you. And in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. It is not tomorrow. It is not later. It is not next week. It is not next month. It is now. Ngayon. Karon. Sabi ng Bisaya, karon. Ngeni, sabi ng mga Pampangan. Sabi ng mga Kristiyan, aura. Sabihin, ito na yung pagkakataon mo. When you hear the gospel and you believe the gospel, then you need to obey immediately. Katulad ng all the examples of conversion in the book of Acts, they did it on the same day, immediately. Yung makita natin. Hindi man natin actually in-schedule. So, now is the time of salvation. So, pag namatay ka, paano yan? Hindi mo nagawa. So, hindi ka maniligtas. Wala na pag-asa noon. You have no more chance of being saved if you die without obeying the gospel. Yun na makikita natin. That's what the Bible says. Doon sa Luke chapter 16, verse 24, ito yung kasaysayan ni Lazarus at saka nung rich man. The parable of Lazarus and the rich man. If it is a parable, it happens in actuality. So if this is a parable, this is what happens when one dies. Yun ang sinasabi rito. Yung palusot naman Jehovah's Witnesses, parable naman, hindi man totoo. Hindi. If it is a parable, is an earthly story, meaning a story that happens in actual life. Kanya. And it is used to teach a spiritual truth. Yun ang parable. So dito, if it is parable, walang problema yan. Lalo pa nga nagpapatunay na ito totoo. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now is comforted and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Nasabi rito, mayroong isang banging sa pagitan natin ganyan.
Kaya hindi kami pwedeng pumunta sa lugar mo at di kayo pwedeng pumunta sa lugar namin kanya. The point is, doon ka na lang. Hindi ka na pwedeng umalis. So itong rich man, obviously, was not saved. So he cannot go to the part of Hades, of Hades, of those people who are saved. Hindi siya pwedeng lumipat doon. And vice versa, yung mga ligtas, hindi sila pwedeng lumipat sa lugar ng mga hindi na ligtas o place of torment. Yung isa, Abraham's bosom. There's comfort, they are being comforted. On the other hand, they are being tormented. So this is the point. If there's a great gulf fixed between the part of Hades or Hades where there is torment and the part of Hades where there is comfort, your prayers of the living for those who are dead cannot do anything. Wala na silang magagawa. Hindi mo na pwedeng lumipat eh. Hindi nga pwedeng lumipat eh. Ang point ng you are praying for the dead so that their soul can be transferred into heaven. Eh, pero sabi nito, hindi pwedeng lumipat eh. So, ano ba ang kwento ng panalangin na gagawin para sa taong patay? Ano yung kwento ng babautismon mo sarili mo para maligtas yung patay mong kamag-anak? Wala. Nothing. Nada, sabi ng Kastila. Wala. Walang epekto. So, ibig sabihin, after death, nothing can be done to change our eternal destiny. Wala na tayong magagawa. Ang opportunity sa pagbuhay ka. So, vicarious salvation is false. We cannot pray for the dead. Hindi natin pwedeng ipanalangin yung patay. The Bible, examples of prayer are prayers for the living. Ang pinapanalangin natin yung buhay. Hindi yung patay. Wala natin magagawa doon. Kaya nga, ang dapat na tanggapin natin, habang buhay tayo, huwag natin sayangin. Gawin natin ang dapat natin gawin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin lokohin ang ating mga sarili na ginagawa natin ito, alam na natin walang hindi totoo. We are trying to defend a doctrine which is false. Walang kwenta yun. Kailangan tanggapin natin yung totoo para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, all since day, katulad ng ginagawa ngayon, it's just a tradition which has no effect sa kaligtasan ng mga matay na. Walang epekto yan. We cannot save those who are dead already. Kahit ang Diyos, God cannot save those who are dead already. God can only save through His gospel those who are still alive and believe and obey the gospel. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Kaya tayo po mga Kristiyano, hindi natin ginagawa yan. First of all, it is not scriptural. Second, it is useless. It's futile. Wala namang magagawa. Para kung kayo may terminal cancer, wala ka namang magagawa. Even sa pagkakataon na yun, kahit ang Diyos, hindi ka na niya pwedeng iligtas. It's beyond His laws. It's beyond His natural law. Wala lang miracle ngayon eh. So yun yung dapat nating isipin. Imbis na magmatigas ang ulo natin. Tignan po niya yung sinabi dito sa 1 Peter. Yung mga Hudyo, mayroon din silang tradisyon ganyan, na nakagisnan nung panahon nila. Pero ang sabi ni Pedro, wala rin kabuluhan kanya. Kaya nga niligtas sila doon sa walang kabuluhang paraan ng kailang pamumuhay na namanan nila sa kailang mga magulang. Yung sinasabi sabi ni Pedro, mga kapatid, sa mga Hudyo. Niligtas sila kanya sa kailang walang kabuluhang paraan ng pamumuhay kanya. Yun ang makikita na. Dito po sa 1 Peter chapter 1, dito sa verse 17 and following. And if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work. O tignan nyo, anong basyan ng ating kaligtasan? Judges upon one's own work. And if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work. So anong basyan? Hindi natin sariling ginawa.
Conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear, knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Yung tradisyon ng mga Hudyo, they were aimless conduct, walang kabulang pamumuhay kanya. So, yun po ang ating bigyan pansin. So, ito po ang ating pag-aral po sa gabing ito. Not all tradition are bad. May mga mabuting tradisyon. Kahit yung paggawa ng kamay. That's a good tradition of respect na wala, that, which cannot be found in any other culture except us. Galing sa nakagising natin, so what? Pero may talagang mga bagay din natin pwedeng gawin kung ito'y lumalabag sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig sa gabing ito. Tingnan po natin yung mga bumati. Yaka Colis. Kapagpalang gabi mga kapatid, may God bless us all. Ganun din sa iyo, Brother Calvin at Sister Dahlia. Rewel Arcalas. Naimbag Arabi. Naimbag Arabi. Kakabsat kay Kristo nga niya. Magandang gabi mga kapatid kay Kristo nga niya. Si Nida Villamin. Maayong gabi, Brother Lordy sa Lunga. So, siya po ay maaaring taga Mindanao, Visayas. Oljan Ocampo, good evening po. Melinda Dizon Senis. Good evening, Brother. Good evening po, Brother Lordy. Ganoon din po sa mga kapatid. Good evening din po. Nia Domingo, good evening everyone. Siya po yung taga La Union, Cabal, La Union. Leonito Torrelisa na Ibag Arabi, kada kayo amin kakapsat, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Aizal Dalan, good day, making bread for tomorrow as we listen for tonight. Presumably yung tinapay sa Lord's Supper. Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi sa ating lahat. Ganun sa iyo kapatid na Lordy. Sa lahat mo, salamat sa iyong mensahe. Watching from Lana, Solana, Cagayan, 3503 Philippines. Malayo po yan. Rafael Ortiz, magandang gabi po, taga Cabanatuan. Sherwin Balbaboco, taga Phase 6, Caloocan, magandang gabi po. God sent Sumaga Bulundaga. God sent Sumage Galgaba. Good evening, brother. Good evening sa Brad. Tapos meron yatang Agosto 12. Sa Catholic, may price increase na daw po ngayon ang prayer for the dead. O alam ko may bayad dyan eh. Siyempre, anumang bagay na binabayaran, tumataas yan dahil sa inflation. Kasi ang ibig sabihin ng inflation, ibawa, yung 100 piso mo nung nakaraang taon, pag tumaas ang presyo, hindi na 100 yung mabibili mo. Nababawas yung value ng pera natin. Kung ikukumpara natin nung 1960s, ang sweldo ng mga teacher, 120 pesos lang. Kumpara ngayon, libo-libo na yung pera ng mga teacher. Pero pa siya niyo, 120 na yun, pati libo-libong pera ng teacher, aras pareho lang yun. Doon sa real value ng pera. Meron yung tinatawag na real value. Yung tumataas lang po yung pera natin, actually, bumababa yung real value nun. Kasi mas kumukunti mabibili mo. Siguro totoo yan, dahil sa inflation. Pero, yun din pong bagay na yan, wala sa Biblia yan. Anything na tungkol sa kaligtasan is free. Walang bayad. Paano yung collection? Hindi bayad yun. That's our responsibility. Hindi natin binabayar kaligtasan natin pag nagbibigay tayo. Nagbibigay tayo dahil kasama sa utos ng Panginoon yun. Hindi natin binabayar ng ating kaligtasan. Itong pagbabayad ng mga bagay, prayer for the dead, para maligtas yung mga patay ng kamag-anak. This is one of the things which Martin Luther was against. Kaya nga naglagay siya ng 95 thesis niya doon sa the door of the Church of Wittenberg dahil nga po sa ayaw niya. Nakita niya mali. Matagal na yun.
So yung salitang Protestant, hindi po yan nilagay ng mga Protestants sa kanilang sarili. May yung pong mga Germans, meron silang mga iba-ibang mga maliliit na mga principalities. Na yung ibang prinsipe ay pabor kay Martin Luther at yung iba naman pabor sa Roman Catholic Church. Kung nagkaroon sila ng meeting, yung mga pabor kay Martin Luther, they protested doon sa desisyon ng mga Catholic princess ng Germany na alisin nila siya, Martin Luther, excommunicate si Martin Luther from the Roman Catholics. Yun ang origin sa Protestant. Kami, hindi kami protestante. Kristiyano lang kami. We protest against false doctrine, error, but we don't call ourselves Protestant. We call ourselves Christian. Yun ang nakasulat sa Biblia, di ba? So, sana po natuto tayo sa ating aral sa gabing ito. Once upon a time, nung Katoliko kami, sa ganitong araw, either na pupunta kami sa sementeryo or magsisindi na lang kami ng kandila sa mga bahay namin. Yun ang ginagawa namin, no? Dahil sa paniniwala na during this time, yung mga kaluluwa na namatay, mapasyal sa kailang mga kamag-anak. At sa mga ilaw daw ay para wag silang maligaw. That's a tradition that is not found in the scriptures. So, nang Kristiyano kami, hindi na namin ginagawa yan. Dahil hindi naman namin mababasa sa Biblia. Hindi na naman ipinagutos ng Diyos. Sa alam natin, wala namang magagawa yan para sa kapakanan ng mga kamag-anak nating namatay na. Yun ang totoo. Kung pag-aaralan po yung Biblia, yun ang makikita natin. Di ba? So tayo po ay pumunta po sa mga closing po natin, songs. Place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the heart of God. Sa
Looban ng Panginoon po sa Lunes ang ating susunod na pag-aaral po sa Facebook Live. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa premillennialism, yung tinatawag na tribulation, the Great Tribulation. Yun ang ating pag-aaralan. Ito tinuturo ng mga premillennialist at ating we will examine it in the light of the scriptures. So tayo po mananayin. Bang Banal, ngayon po ay Sabado ng gabi at bukas ng umaga po ay ang araw ng aming pagsamba, bibigay puri at paglalulhati sa inyo, Diyos. Naway bigyan niyo kami ng mapayapang gabi na kami makapagpahinga ng mga pisikal na katawan at ang aming kaisipan, ihanda namin ang aming sarili sa araw po ng bukas. Dinadalayan po namin ng Diyos sa amin magkaroon ng tunay na kapayapaan sa aming bayan at magkaroon siya ng kaisan upang ang aming mga pamumuhay ay lalong gumanda kung magkaroon ng kaisa. At magpatuloy po kami sa mapayapang at matibasay na paglilingkod sa inyo, Diyos. Idinadalain namin ang aming mga ginagawa na maikalat ang Ebanghelyo. Sana po ito'y magkaroon ng bunga sa mga tao bukas ang puso at kaisipan. Natanggapin nila ang iyong katotohanan, na Diyos. Na kami po ay lumalapit sa inyo, hindi nagmamalaki, na kami naging matuwid sa aming sariling paraan. Dahil alam po namin na kami mga makasalanan na naging matuwid dahil pinatawad mo nga yung mga pagkakasala. Papasalamat po kami sa aming dakilang Panginoon na iniwan niya ang kalalatian sa langit, nagpakumbaba, nakitulad sa amin, naging masunuran niya sa kamatayan sa krus, para lang kami magkaroon ng kalayaan, kapayat mula sa tali ng aming mga pagkakasala. At kami po nagagalak, nagpapasalamat dahil sa Espiritu Santo na nagpahayag ng mga bagay na ito. At yun na isulat para sa mga taong katulad namin na hindi dinatnan ng panahon ng aming Panginoon, ay magkaroon pa rin kami pagkakataon na masilayan, at mabasa at maunawaan ang dakilang mensahe ng kaligtasan. Idinadalayan ko po ang aming mga kapwa-mangaral na sana sila maging matatag sa pananatili sa katotohanan. Na nararapat lamang ng layunin ng kanilang pangangaral ay hindi sa sariling kapanginabangan, sariling kalatihan, kundi sa kalatihan ng Diyos at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang maling kaisipan ay nagiging pamapanganib po sa amin ng Diyos. Baka kami maligaw mula sa pag-asa ng aming buhay na walang hanggan. Ama, kami po ay nagpapasalamat na kahit kami ay may mga makasalanan lamang na ay pinili nyo kami at ginagamit para sa ikakalat ng iyong mensahe ng kaligtasan at Diyos. Padwayan po nyo kami, Diyos. Naway bigyan pa rin nyo kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas. At magkita-kita kami magkakapatid sa Highland City Southside Church of Christ. At sa ibang mga lugar na kung saan may mga kapatiran ay magkatipon-tipon din sila o Diyos. Dinadalangin namin lahat na may sakit sa mga kapatiran na sana sila gumaling o Diyos. Kung wala ng kagalingan, naway tangkapin nila ang kailang kalagayan at huwag mawala ang kanyang katatagan ng kailang pananampalataya. At ang mga bagay po ito ang ini, nakilang pangalan ng Kristo namin tagapagligtas. Ay, maraming salamat po mga kapatid. Kita-kita tayo sa Monday. God bless. Take care.